Magandang gabi, welcome back ulit sa aking channel, no? Ngayon, pag-usapan natin yung mga 5 dahilan na madalas na ginagawa natin or madalas na pinapaniwalaan natin kung bakit hindi bumubuti ang pakiramdam nating may hyper at hypothyroidism. O tara, umpisahan natin. Okay, lahat ng babanggitin ko, ito ay base sa aking experience at sa payo na rin ng aking endocrinologist. O tara, start tayo. Number 1 dito, okay, naniniwala pa rin kasi tayo na may herbal na po pwedeng makagamot sa hyper at saka sa hypothyroidism. Ang totoo pong sagot, wala. Wala talagang herbal pa rin or halamang gamot or medicinal plant na aprobado ng DOH, ng FDA, o kung ano pa mang ahensya o ng research na siyang makakagamot or matatanggal. When you say makakagamot, ibig sabihin yung maalis niya yung pagiging hyper or pagiging hypo mo. Wala pa rin po, no? Ang mangyayari talaga dyan ay magpapacheck up pa rin po tayo sa ating mga butihing doktor. Hindi yung pag may itinapal ka rito sa liig mo, o ayan, na dahon, gagaling ka. Wala pong ganun. Okay, so 2025 na, alisin na natin yung ganung paniniwala, ha? Huwag na nating i-adapt yun. Though nire-respeto naman natin yun, pero hanggat maaari, i-debunk na natin, alisin na po natin. Ang the best pa rin, pumunta po tayo sa doktor kung meron na po tayong mga sintomas na nararamdaman, kagaya ng mga palpitation, ng mga ganyan, no? Yung pangangayayat, yung hindi makatulog, yung mga ganyan. So, medyo red flag na yung mga yan, no? Hanggat maaari po, pumunta na po tayo sa ating mga butihing doktor, no? Para magabayan nila tayo pagdating sa ating kalusugan. Pangalawa, lagi pa rin tayong naniniwala na may nasa pagkain, no? Well, ang pagkain nakakatulong. Ang pagiging health conscious, wala namang problema or kung kumakain ka ng balancing diet. Pero wala rin pong pagkain, kagaya rin po yan ng mga herbal or medicinal plants na akala natin, ang pagkain, pag kinain natin, magagamot ang ating goiter, ang ating hyper, hypo. Wala rin po. Halimbawa, sasabihin sa'yo, kumain ka ng luya, o kaya kumain ka ng repolyo, kumain ka ng ganito, malamang matatanggal ang hyper mo. Wala pong katotohanan. Ha? Hindi rin po yun makakatulong. Kung may hypo ka naman, sasabihin sa'yo, kumain ka ng isda. Okay? Kainin mo yung isda. Pero syempre, kung hypo ka na at autoimmune disease ang category ng problem mo, kailangan po talaga natin ng gamutan. Okay? So, ganun po talaga ang mangyayari. Hindi po pwedeng, pag kumain ako ng Brazilian nut, ang mangyayari sa akin, gagaling na ako. O kaya pagka kumain ako ng sweet potato, o kaya ng cabbage, ng patatas, gagaling na yung pagiging hyper ko, matatanggal na, hindi ko na kailangan ng Taptin o ng radioactive iodine. So, mali po yun. O kaya iinom ako ng barley para gumaling na ang hyper ko o ang hypo ko. Wala rin pong katotohanan. Okay? So, lalo lang pong lalala ang kondisyon natin pag yan itutuloy-tuloy mo, no? Hindi yan gamot, hindi yan makakatulong. Okay? Baka lalo lang lumala kung ano yung kondisyon mo. Okay? Kung makatulong man yan, siguro maliit na porsyento. Pero again, ang pinag-uusapan natin dito, yung makukure ka, 100% cure, no? Wala po. Wala pong katotohanan. Ha? Wala pang inilalabas na research doon o kung ano pa man. Wala pa rin. Ang best thing to do pa rin pumunta sa ating mga doktor, pagpakuha ng blood test, at sa ganon malaman kung tayo ay hyper or hypothyroid. Okay? Sunod, ayaw mong inumin yung gamot mo kasi ang gusto mo uminom na lang ng herbal. Yung herbal, saan magawa yun? Di ba nakalagay din yun sa tabletas o kaya nakalagay din yun sa kapsula?
So, yun yung isa pang maling pag-intindi natin, no? Well, ganito, ibinibigay naman ang top din kung ikaw ay healthy person talaga or kung wala kang ibang underlying condition. Kaya nga tayo nagkakaroon ng assessment. Kasi kung ikaw ay may ibang sakit at talagang makakaapekto ang top din o kaya ang levothyroxine, ipapalitan niya ng ibang medication. Okay? Kaya nga chinecheck ang ating atay, ang ating kidneys, kung kakayanin or kung hindi ba maaapektuhan ito. Kung halimbawa, ikaw ay allergic sa Tapdin at nakita na okay, namamantal ka, ikaw ay nagkakaroon ng hives, mga ganyan, no? So, pwede ni doctor palitan yun, no? Kaya, sasabihin sa'yo, pwede ka na mag-radioactive iodine habang okay pa ang iyong thyroid hormones. Pwedeng ganun, no? So, kaya tinitingnan. Pero again, kung kinakailangan mo namang inumin mo hanggang sa maging okay ka. Malay mo naman, nung natapos mo yung medication for 3 months, yung hyper mo hindi na umulit. So, may mga ganong pangyayari, no? Kagaya ko, umuulit sa akin. Kaya, na-force na rin kami na magpa-radioactive iodine. Yung iba naman, sasabihin, makasisira yung atay ko, masisira yung kidneys ko, kasi nagli-levothyroxine ako. Wala namang katotohanan yun. Okay? Kaya nga hanggat maaari, tinitingnan din ni doktor yung kondisyon ng atay natin at saka mga bato natin bago tayo bigyan ng gamot. Okay? Kaya nga nagkakaroon din tayo ng assessment at saka ng mga follow-up check-up para masiguro kung kamusta ang pasyente sa ibinibigay na management. Okay? O ito, sunod. Maraming gumagawa nito, no? Nakakita ng vlogger or influencer. Wala namang masama doon kung mapanood mo. Alba, napanood mo ko. Sasabihin mo, gagayahin ko na lang yung dosage ni Sir Ragel, no? Gagayahin ko na lang yung dosage ni Kuya. Mali po yun. Okay? Hindi po tayo po pwedeng pare-pareho ng dosage. Ako nga, yung kakambal ko, pareho kaming hypothyroid. Pero, yung dosage namin, magkaiba. Okay? Sa levothyroxine, magkaiba kami. Tutik na kambal kami, pero magkaiba kami. Yun yung sinasabi ko. No? Huwag nyo pong iasa sa nakikita nyo. Kasi yun yung trend ngayon eh. Kung sino yung napapanood kong vlogger, influencer, siya na lang yung gagayahin ko. No? Hindi po ganun. Kailangan magpapacheck up pa rin po tayo para magagabayan pa rin tayo sa tamang pag-inom ng gamot. No? Mapalivo, Tapdin, mapagamot sa high blood, gamot sa cholesterol. Hindi po yan po pwedeng fit lahat. Okay? Hindi po pwedeng ang iniinom ko 100, ikaw 100 din. Baka mamaya ang kailangan mo mas mataas or mas mababa naman. Okay? So, magpa-check up. Huwag huhulaan, huwag gagayahin kasi mali yun. Okay? Hindi porket, si Sir Ragel, ganyan. Okay naman siya kasi naka 100 mcg. Ganun na din ako. Kung ang kailangan mo lang pala 50, hindi pala 100. O di nagka-problema ka pa. O, di ba? So, yun yung sinasabi ko. Maging maging matalino pagdating sa pagmamanage ng ating kondisyon. No? Susundin naman natin yung management ng tama. Hindi tayo pakanan, hindi tayo pakaliwa. Padiretso po tayo para gawin ang ating health management, no? So, ganun lang kasimple, okay? So, paano? Maraming salamat sa inyong panonood at naway nakatulong ang aking video na ito, no? So, payo lang, magpa-check up at bumalik po tayo sa ating mga butihing doktor, okay? So, paano? Hanggang sa muli, maraming salamat and God bless everyone.